Ama naming Diyos, na nasa langit ang aming Diyos, na makapagilan sa lahat. Salamat at sa araw na ito, ng pagbigay kami ng pagpuli at pagsamba mula sa mga hinirap nyo ng mga aawin sa lugar na ito. Salamat po sa pagkalindan na ipinagkaroon sa atin at sa pribileyo na kung saan kami po ay nakapaghandog ng pasasalamat sa pamamagitan ng mga aawin. At dalangin namin naman na sa araw na ito, sa pagdiriwang ng 31st year anniversary ng chapter mo ng San Agustin Pines Garden ay magpalangin ka na. Gawin yung matagumpay ang pagkakanap ng pagdiriwang na ito mula po kay San hanggang sa matapos. Pagpala po kayo sa mga kapatid ko na gagawa at patuloy po kayo ng humipo at umaw ng mga taong nakikinig o magpakisa sa amin sa pagdiriwang na ito. Dalangin ko ang malang kasihan ng iyong kapangyarihan, lahat ng gagawin mo, lahat ng tatayo para bigyan ka ng kalimutan. Gamitin mo sila maintindihan mo, for your glory. Paghimalang ka kayo sa pagpapakita nila, para po kayo sa pagpapakita nila. At yung pinagkakatiwala po namin sa iyong mga kamay, magkakalang Ama, at kami po ay labis ng asa na nagtiwala. Wala kayong bibigin sa araw na ito pagpapos ang lahat, gagawin yung makatagumpay. Sa pangalan ng Jesus, ito nga kasama ko lang. Sa pangalan ka natin sa mga Diyos ko Diyos sa ito. Amen. Amen. Pray na. Pinoon, hallelujah. Glory to God. Isang mabiyayang araw, Sister Juan. Praise the Lord. Sa mabiyayang araw mo, Brother Jasper. And happy 31st anniversary sa iyo. Amen. Yan din po sa iyo, Brother Jasper. At bagiin natin sila. Happy 31st year anniversary mo sa inyong lahat. Amen. Salamat po sa kalahating sumagot. Mga inaanong po sila. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpak na pag-anniversary. Anniversary, El Shaddai. Baka nanonood si Brother Mike Milarde. Baka may gusto ba kayo, may mensahe ba kayo? Kay Brother Mike. Baka nanonood to. Amen. Naniniwala pa kayo na lahat pagpapalangin ng Diyos. Amen. Yan. Hallelujah. Sa oras na ito, Sister Juan, bibigyan natin ng pagkakataon ng ating kapatid na minamahal na si Brother Eddie Paz upang magbigay ng mensahe, makapagbibigay ng inspirasyon. Amen. At upang sila ay patuloy na mamangha, no? At patuloy na sumamba at pagpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga mensahe ibabahagi ng ating kapatid. Handa na po ba kayong makinig? Amen. Handa po ba tayo makinig po ba ng pagmamahal? Hallelujah. Ayan. At sa moment po natin, ang ating Panginoon Jesucristo sa katauhan ni Brother Eddie Paz sa pagbibigay na inspirational message, pagsitayo po ang lahat. Pinasalamatan ka po namin sa 3 dekada, isang taon na pagsama mo sa gawain mo sa lugar na ito. Salamat dahil marami ka pong mga ginagawa sa aming buhay. Salamat po sa mga kabutihan na patuloy mo na ipinapakalit mo sa amin. Salamat sa katapatan, salamat po sa pag-ibig, sa lakas na ipinagkakaloob mo. Minsan pa abot sa po ang aming
namin sa isang pangalan ng aming makapangyarihang Diyos na aming tagapagligtas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Ang sabi po ng ating pong tema sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan ng lupa sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Mga kapatid, ang mabuting balita na ating kaligtasan. Amen. Sige po, Mare. Sino po ay magnilay ng kanyang mga salita. Ang ating pong pagninilay ay pinabagatan natin. Lumapit ka, magpahinga ka, at magpatuloy ka. Sino rito sa atin ang nakaranas ng mga kapaguran? Ako! Ayun. So, minsan nakakaranas na rin tayo ng mga kapaguran sa ating buhay. Parang tulad ng isang sasakyan na ginagamit natin, umaandar, araw-araw. Sinasakyan natin Guys, ito po ito ay, 21st anniversary. siyempre habang sinasakyan natin, dito sa San Agustin Parish Chapel. luma, at kapag hindi natin ito pinacheck at di natin ito maintenance, ititirik tayo ng ating mga sasakyan. So ganyan minsan ang buhay ng tao. Kapag ang tao ay puro lang gawa, isang panahon, pag di natin pinacheck yung ating pong mga buhay sa Panginoon, ititirik tayo nito at mapapagod tayo at hindi na tayo makakaandar pa. Kaya ito ang challenge sa atin dito, ating pagbasa. Ito ay time para tayo po ay lumapit sa Panginoon at magpaayos sa Kanya. Hindi sapat na umaandal lang tayo, hindi sapat na tayo po ay kumikilos, nagsiserve. Meron din time na tayo po ay nagpapacheck sa Panginoon. Amen? Amen. Kung sa ganon, yung lakas na Kanyang may pagkakaloob ay matanggap natin. Meron isang babae, igib siya ng tubig. Pinupuno niya yung lalagyan ng kanyang sa probinsya kasi uso yung pagsalot sa balon. Ewan ko, naranasan niyo yun ngayon. May manilad na may marami na tayong source ng ating pong pinag-iipunan ng tubig. Okay? So, ayan. So, isang panahon itong babae ito, habang siya igib ng igib, pinupuno niya yung kanyang baka. Hindi pa rin sapat yung nadadala niya ng tubig patungkol sa baka na kanyang panglalagyan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung timba na kanyang nilalagyan niya ng tubig, may tagas, may butas. So yun ang dahilan. Hindi problema yung mga effort natin isipan. Pero problema baka kasi may butas lang din na dapat tapalan si Lord sa ating pong buhay. Amin po? Na kinakailangan lumapit tayo sa Panginoon upang hilumin ang mga ganitong klase ng ating pong mga buhay. Dito sa Matthew chapter 11 verse 28, ang pinaka-context ko talaga dito, ang kausap dito ng Panginoon ay yung mga Hudyo na pagod na sa nakakarangan nilang mga batas, mga pangrelihiyong tuntunin, yung mga expectation ng lipunan sa kanila. Actually, mayroon silang 630 na mga utos. Mga utos, ang kalahati dito ay negative and kalahati nan ay positive. 248 positive na utos na ito ang inyong gawin. Yan, yung kinakaharap ng mga Hudyo. At 365 yan ang mga negatibong utos na huwag nyo itong gagawin, do not do this. Ang dami. Kaya ito na Hudyo na ito, sa konteksto nito, nagsalita ang Panginoon at sinabi niya, lumapit kayo sa akin. Okay? Kayong nabibigyan
kabigatan sa inyong mga pasanin. Come to me. Bakit? Itong utos ng Panginoon, hindi po ito isang pagkakata, hindi po ito yung paglapit sa Kanya, hindi po niya tayo pinipilit, hindi niya sinabing lumapit ka o parurusahan kita. Hindi po ganoon. Hindi rin niya sinabing lumapit ka para patunayan mo na karapat-dapat ka sa akin. Wala siyang ganoon sinabi po. Yan sinabi lang niya, lumapit kayo sa akin. Okay? So, ang sinasabi dito ng ating Panginoon sa ating pagbasa, anak, halika dito. Pagod ka na ba? Pahinga ka muna. So, inaanyayahan tayo ng Panginoon this anniversary. Ang unang puntos na gusto kong itanim sa inyong mga isipan ay, una, lumapit ka, ito ay paanyaya, hindi isang utos. Kasi sawa na sila sa mga utos eh. 613, utos. Pero ang Panginoon, sinasabi niya ngayon sa atin, lumapit kayo. Hindi ko kayo inuutusan. Hindi ko isang utos, isang paanyaya. Magkaiba yun yung paanyaya. Tama? Yung ini-invite tayo mag-rest sa Kanyang presensya. Yung mga Hudyo, sobrang pagod nila sa napakarami ng mga batas na sinusunod. Okay? Pero ang Panginoon, ini-invite niya tayo. This 31st anniversary na pagdiriwang natin, itong Diyos na ito, gusto niyang ipakita sa atin na hindi siya Diyos na malayo. Okay? Pwede mo siyang lapitan. Kasi minsan napakaramdam natin, ang layo-layo naman ng Diyos. Parang kuligin siya na kapag nilalapitan natin, hindi natin malapitan karaka-raka. Pero dito sa ating pagbasa, ini-invite niya tayo na lumapit sa Kanya because He is not near, who is not so distant to us, He is so close to us. Kaya yan yung ilagay natin sa ating mga isipan ng Diyos ay malapit sa atin. But in fact, ini-invite niya tayo na magpahinga sa Kanyang presensya. Hindi siya Diyos ng pananakot, kundi Diyos ng paanyaya. Bakit ba maraming tao ang nahihirapan lumapit sa Panginoon? Una, nahihiya ang mga tao. Maraming tao ang nahihiya kasi iniisip nila, hindi ako dapat na lumapit sa Diyos. Pangalawa, abala. Maraming mga kabisihan ang ginagawa ng maraming tao. Mas priority nila yung maraming bagay. Wala silang mga panahon pag-upo tulad ng mga nakaraang pagbasa natin na si Mary ay marami siyang pag-upo kaysa magmarka siya. Okay? Hindi masama yung mga bagay na mga ginagawa natin sa ating buhay. Pero ang mangyayari ng Panginoon, tulad ng ginawa ni Mary, inaanyayahan tayo magpahinga sa Kanyang presensya. Okay? So, bakit maraming tao nahihirapan lumapit sa Panginoon? Hindi lang dahil nahihiya sila, at tingin nila, hindi sila karapat-dapat. Pangalawa, dahil maraming tao, marami silang prioridad sa buhay, mga apo, mga anak, trabaho, school, mga kung ano man yung mga nagiging kompetensya ng Panginoon. So this 31st anniversary is an invitation for each and every one of us na mag-rest tayo sa Panginoon. Okay? So yun ang gusto ng Panginoon para sa atin, mapahinga tayo sa Kanya. Tama po? Pangalawa na puntos. Hindi lang tayo ini-invite ng Panginoon na mag-rest sa Kanya. Hindi lang niya sinasabing, come to me. Kundi, ang pangalawang puntos na gusto kong ibigay sa inyo, magpahinga ka. Ang kapahingahan hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sabi riyan, sa binasa natin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Point is, yung paanyaya ng Panginoon, hindi naman talaga pang-physical yun. Kasi kung pang-physical lang yun, matulog ka lang eh. Pag-isip mo kinabukasan, refresh ka kaagad. Pero bakit may mga tao, kahit sapat naman ang kanilang mga tulog, parang tingin nila, wala pa rin silang energy, pagod pa rin sila. Hindi naman problema
ay yung kanilang mga kaluluwa. Sobrang napakaraming mga kapaguran, napakaraming sugat, napakaraming mga pinagdaanan sa buhay. At yun, yung hinahanap ng Panginoon talaga. Ang tunay na pahinga, hindi lang isang pagtulog, kundi yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen po. Yung pagkatiwala natin sa Kanya, yung ating pong mga daladala. Because physical rest, madali lang solusyonan yun eh. Tama, pwede kang magpahinga, wala kang gagawin maghapon, pero bakit? Andar pa rin ang andar ng ating mga utak. Hindi pa rin tayo makatulog hanggang gabi na. Kahit magbilang pa tayo ng 100 na tupa, puting tupa, hindi ka pa rin makatulog. Bakit? Meron unrest sa kalooban natin. At yun, yung ini-invite sa atin ng Panginoon. Because maraming tao natutulog pero hindi talaga nakapagpapahinga. Nakapagpit ang mata pero gising ang puso sa takot, sa guilt, sa pressure, sa inggit, sa anumang mga bagay. So baga, ligalig yung ating loob. Yan yung experience ng mga Hudyo. Takot sila na magkamali sa 630 na mga batas pag hindi na nasunod. They are afraid na baka i-condemn sila, na parusahan sila. Sa ganitong konteksto, sinabi ng Panginoon, ako ang kapahingahan. Amen? Pinupin mo sa kanilang mga kapaguran, sa pangrelihiyon na kanilang ginagawa. Nandoon si Kristo, nagpapaalala sa kanila. Ako talaga yung ultimate rest na hinahanap ng tao. Okay naman yung maging masipag tayo sa simbahan, maging masipag tayo sa ministry, maging masipag tayo sa pamilya na kung meron tayo sa mga apo, sa mga negosyo. Pero kung wala kang pahinga, wala tayong mapaghinto sa buhay para mag-reflect at magnilay, saan lang tayo dadalhin ng mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay? Mapapagod at mapapagod tayo. Tulad ng isang sasakyan, pag hindi nami-maintenance yung ating kaluluwa, ikirit tayo. Mag-burn out tayo. Okay? So, ano ba yung mga nakapagpapagod sa kaluluwa ng tao? Isa dyan ay yung mga pagpapanggap na na tayo ay malakas, na tayo ay parang okay lang, maraming tao. Pag tinanong mo, kumusta po kayo? Ay, ito, okay lang po, nakakaraos. So, nakakapagod yung magpanggap na tayo ay malakas, galit pa na hindi naman pala. Yan yung mga hinahanap ng Panginoon na umamin tayo na tayo ay mahina. Nagsasuffer ng lungkot, nagsasuffer ng depression, nagsasuffer tayo ng mga bagay na hindi natin kaya kung walang ibang tutulong sa atin. Stop pretending that we are okay, na kaya natin ito. Ayaw ng Panginoon, yung hindi ka makapagpapahinga, hindi tayo makapagpapahinga pag nagpe-pretend lang tayo na okay tayo. Pangalawa, kung bakit po tayo napapagod yung ating mga kaluluwa, pagbibit-bit ng hindi mo dapat bitbitin. Maraming mga tao, pinoproblema ang ibang mga problema. Poproblemahin, may problema ng kaibigan, problema ng mga kakilatan, mga mahal sa buhay. Tandaan ninyo, yung kapasidad na ibinibigay sa atin ng Panginoon, may capacity lang na dapat natin kayang bitbitin. At beyond that, pag binitbit mo yan, napapagod ka. May maximum lang yung limit na dapat natin kargahin sa buhay. Kaya yung mga bumbilya, pag pinasukan mo yan ng sobrang ng karet ng kuryente na hindi niya kayang bitbitin, hindi niya kayang i-content sa sapod yan, puputong. So yan, dahil ganyan nangyayari sa atin. Kaya napapagod tayo na nagpipretend tayo na okay tayo. Pangalawa, nagbibitbit tayo ng mga bagay na hindi dapat bitbitin. Just carry the loads na ipinapadala sa atin. Amen po. Isa pa, ang pagiging performance-driven. Iniisip natin, gagawin ko ang lahat ng ito para kay Lord. Lahat. Wala na tayong panahon talaga na makapag-rest. Kasi gusto natin ilugod si Lord. Performance-driven tayo. Iniisip natin kapag hindi tayo nakaganap sa mga bagay tungkulin, magagalit si Lord. Alam niyo,
Hindi tayo tinawag ng Panginoon para lang maging laborer sa kanyang kaharian. Tinawag niya tayo para maging kanyang mga anak. Sa tingin niyo, ang iyong mga anak, mga apo, tinutuloy niyo ba yung mga alipin sa inyong bahay? Mga utusan? Na kapag hindi siya gumawa, walang pagkain, di mo pag-aalalin, tututunin mo. Hindi. Kahit walang performance ang iyong mga anak sa inyong bahay, iyang pakakakain pa rin yan. So ganun, minsan natin itrato yung ating sarili na performance-driven tayo because iniisip natin na baka hindi tayo mahalin ng Diyos, baka tayo ay layuan ng Diyos, nagkakamali tayo. Minamahal tayo. Sabi na ng Romans chapter 5, verse 8, minahal tayo ng Diyos kahit nung panahon tayo ay mga mahina at mga makasalanan pa. Amen? So napakagandang pagre-reflect sa atin na itong paanyaya sa atin ng Panginoon na magpahinga tayo sa kanyang presensya. Okay? So of course, isa pa sa mga ibigay ng kapaguran sa maraming tao ay ang kasalanan. Sin can burden a person. Sobra siyang may hirapan sa kanyang buhay. Kaya ito ang gusto ng Panginoon na magpahinga tayo, ibigay natin yung ating buhay sa Kanya, isuko natin yung mga daladala natin sa Kanya, including ang mga kasalanan. Kasi nagpapahirap yan sa ating buong buhay. Amen po? Biruin mo, sabi ko nga sa konteksto ng kapaguran ng mga Hudyo, nakausap ng Panginoon. Sila, ang daming mga utos na dapat nilang sundin. Kahit pag-aralan ng Sabat, especially, bawal silang magsindi ng apoy, bawal silang magbakba ng ilang, mayroon lang silang limit na apat na dapat nilang gawin. Tapos uupo na sila, bawal silang kumilos. Kung may muta ka, bawal tanggal. Kasi kinukonsider yun, dapat kilos pa rin, trabaho pa rin. Talagang nakakapagod nga naman yung ganong klaseng buhay. Mauumay sila sa ganong proseso ng 613 na mga batas. Pagsusulat, bawal. Paggapas, pag-ani, bawal. Pagkakahi, bawal. Pagdadala ng anumang bagay, bawal. Ang daming mga bawal. Pagtutulak ng mga bagay, wheelchair, o ano man yan, stroller, sa ating modernong panahon, kahit yung mga Hudyo, sa ating panahon, bawal. Okay? Bawal din magbukas ng cellphone, pag Sabat, bawal, wala kang gagawin. Kundi manalangin lang sa Diyos. Okay? Yun. Sa ganitong konteksto, sinabi yan ng Panginoon. Kaya, nang dumating si Jesus at nagsabi, ako ang kapahingahan. Ang ibig niyang sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon, ako ang Sabat, ako ang sentro ng iyong pahinga. Hindi araw, kundi ako. Pero sa mga Hudyo kasi, araw sa kanila. Pero ang gusto sabihin dito ng Panginoon, ako talaga eh. Ako ang inyong kapahingahan. Kaya ngayon ka, 31st anniversary mga kapatid ko sa Panginoon, ang tanong ko, kailan ka nakapagpahinga sa Panginoon? Kailan tayo uli masabi natin, ay nakapagpahinga ka sa Panginoon. Nakapagpahinga tayo sa presensya ng Panginoon. O puro tayo gawa. Sa loob ng napakahabang panahon, marami tayong mga ikinilos, ginawa para sa Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, lumapit ka, ito ay paanyaya, hindi ito isang utos. Okay? Pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, na nais ipakita sa atin dito sa ating pagbasa na tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon na bilang mga Kristiyano, nagse-celebrate ng banal na gawain na ito. Magpatuloy ka. Una, magpahinga ka. Ngayon, magpatuloy ka. Ang kapahingahan ng bibigay na ka sa hindi lang sa katawan. Sabi dito, pasanin ninyo yung aking pamatot, yung aking Diyos. Yun ang sa kultura ng mga Hudyo. Ako laki ako sa probinsya. Kaya lang, yung sa Kalabaw, isa lang. Tapos hilahin niya yung bansa. Pero dito, dalawa to eh. Pasanin
iyo yung aking pamato. O di dalawa kayo, may pamato si Lord, tapos ikukunin sa iyo. Kasi sa mga Hudyo, may baka, dalawang baka, tapos may isang kahoy, ilalagay sa leeg. Tapos ngayon, dalawa na silang maghihila sa isang mabigat na hilahin. Ngayon ang tanong, napansin niyo ba rito? Ang sabi rito, pasalinin niyo yung aking pamato. Akala ko ba ang sabi rito, magpahinga? Eh bakit parang may trabaho na lang? May pamato, yung pamato na yan, ay patungkol yan sa pagkilos, paggawa bilang workers. So, ano ba talaga? Kung inaalok tayo ni Jesus ng pahinga, eh bakit bigla siya nagsabi, pasanin ninyo ang aking pamato? Isa niniisip natin, parang hindi ata tugma. Kasi ang gusto natin, tayo ay makapagpahinga, di mo ba? Pero ang katotohanan na kapatid ko sa Panginoon, ang kapahingahan kay Kristo ay hindi ito pagtuturo na tayo ay maging kapal o walang ginagawa, kundi makahulugang buhay. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon ay ganito. Kung ako ang kasama mo sa pamato, magiging magaan ito. Yun ang point niya. Pasanin mo ang aking pamato. Kasi kung hila-hila mo lang, sarili mo lang, lakas mo lang, hindi nakapakayo. Kaya pala maraming tao napapagod. Kasi hindi niya kasama ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang buhay. Ang pagre-rest na gustong sabihin ng Panginoon dito ay pagpasa ng kanyang pamato na kasama mo siya sa lahat ng ating gagawin. Yun ang ibig sabihin. Kapag ang aking pamato ang dala mo, hindi ka mapapagod, because lalo tayong lalakas. Because ang mundo, mayroong pamatok din ang mundo. Ano yan? Ang daming mga bigat na pinapasan natin dito sa mundo nito. Dito na ako magtatapos. Conclusion nga kapatid ko sa Panginoon, gusto kong ipakita sa inyo na yung bigat ng mundo na pinapasan natin is different from the pamatok na ino-offer ng Panginoon sa ating pamumuhay. Bakit? Ang mundo ay may pamatok na mga nakaka-stress. Tumingin ka lang sa paligid. Minsan nag-uusap-usap yung mga preachers sa tabi nyo. Mga mag-over-work na ata, nagtitipaan na ang Cambodia at Thailand. So, hindi tayo mauubusan ng mga ikakabahala. Tumingin ka lang, mag-scroll ka lang sa social media. May mga pamatok dyan. Una dyan, yung mga nakaka-stress na bagay. Yan, yung mayroon